Halos umabot na sa sudula ng Iran nang kunin nito ang isang barko malapit sa Fujairah at itulak ito sa tubig ng Iran. Sa gitna ng umaga ng ika-14 ng Mayo, 2026 sa puso ng krisis sa kipot ng Hormuz. Ang pinakamabigat na impormasyon ay mula sa UKMTO, isang ahensyang Britaniko na nagbabantay sa seguridad ng dagat. May mga hindi autorisadong tao na sumakay sa isang barkong nakadaong mga 38 milyang pandagat mula sa baybayin ng United Arab Emirates. Nagsimulang maglayag ang barko patungong teritoryong kontrolado ng Tehran. Lumampas na ang rehimen ng Iran sa mga pagbabanta at pumasok na sa totoong pagsubok ng lakas. Pag may barkong nasakop dito, nagiging pambargang gamit sa panggigipit ang tripulasyon. Ramdam ang epekto sa global na kalakalan at kailangan magpasya ang Washington kung manonood lang o magpapataw ng mabigat na parusa. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon ng mga namatay, nasugatan o putukan sa loob ng barko. Wala ring opisyal na kumpirmasyon tungkol sa eksaktong bilang ng mga tripulante sa barko, pero nandun mismo ang panganib. Habang hinihila ng Iran ang barko papalapit sa mga katubigan ng Iran, bawat tao sa loob ay maaring gamitin bilang panangga sa politika. Ikukwento ko lahat yan sa'yo, pero ngayon siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated. At mga impormasyon sa real time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong makikita. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves. Kinilala ng Financial Times ang barko bilang Rui Chuan na may bandila ng Honduras at iniulat na ito ay nagsilbing parang lumulutang na arsenal. Mas lalo pang naging sensitibo ang insidenteng ito dahil maaring subukan ng Tehran na gawing propaganda militar ang pagkakahuli. Ang nangyayari noon ay isang karaniwang pagtawid sa panahon ng krisis kung saan ang mga barko ay nakahinto, pinipigil o minomonitor. Dahil ito sa alitan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at mga kaalyado sa Golpo. Sa ganitong sitwasyon, kinuha ng mga armadong lalaki ang kontrol sa barko. Ang aksyon ay sumusunod sa pattern ng Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya. Mabilis sumampa, kontrolin ang tripulasyon, baguhin ang ruta at dalhin sa katubigan ng Iran bago makarespond ang ibang puwersa. Pinapapalabas ng Iran na inspeksyon sa dagat ito, pero sa realidad parang pagdukot ng estado na. Ginagamit na nagigipit na rehimen ng sibilyang barko para magpadala ng mensaheng militar. Hindi nag-iisang pang-uudyok. 2 araw bago inakusahan ng Kuwait ang Iran sa pagpapadala ng armadong grupo mula sa Revolusyonaryong Gwardiya na sumubok pumasok sa isla ng Bubya sa hilaga ng Golpo malapit sa Iraq at Iran. Sabi ng Kuwait, 6 na kasaping kaugnay ng puwersa ng Iran ang sangkot sa operasyon. 4 ang nahuli, 2 ang tumakas at isang Kuwaiti sundalo ang nasugatan. Itinanggi ito ng Tehran. Sinabi na napunta ang mga lalaki sa katubigan ng Kuwait dahil sa maling nabigasyon. Pero mahina ang paliwanag na ito, lalo na ngayon. Una, nagkaroon ng paglusot sa Kuwait. May barkong inagaw malapit sa United Arab Emirates ngayon. Ang paglala ay planado, hindi aksidente. Kasabay nito nananakot ang Iran mula sa ilalim ng dagat. Iniulat ng media sa US na inanunsyo ng Tehran ang pagpapadala ng maliliit na submarino sa kipot ng Hormuz na tinawag nilang di nakikitang tagapagbantay ng reyon. Ayon sa mga eksperto na nakausap ng Fox News, itinuro nila ang kahinaan ng palabas. Ang mga submarinong ito ay may limitasyon sa abot, tibay at lakas ng armas, bukod pa sa pagiging madaling matukoy. Gustong magpanggap na biktima ang Iran habang ginagawang kasangkapan ng panghingikilang dagat. Kaya ngayon nahaharap sa mahirap na desisyon ang White House. Kung maliit lang ang insidente, iisipin ng Tehran na pwede nila itong ulitin. Matagal nang isinasama ni Marco Rubio ang China sa usaping ito dahil bumibili ang Beijing ng enerhiya mula sa Iran, nakikipag-usap sa Tehran at naapektuhan din kapag naipit ang sarili nilang mga barko sa Golpo. Mabigat ang ironya nito. Umaasa ang Iran sa proteksyon ng China pero sila rin ang sanhi ng krisis sa dagat na nakakaapekto sa kalakalan ng China. Tinutulungan tayo ng kasaysayan maintindihan kung bakit hindi dapat gawing karaniwan ang kasong ito. Noong 2015 nagpaputok ng warning shots ang mga puwersa ng Iran at inakyat nila ang Maersk Tigris, isang barko na may bandila ng Marshall Islands at dinala ito sa teritoryong tubig ng Iran. Dahil sa alitang pangkalakalan. Natapos ang insidente matapos ang ilang araw, ligtas ang mga tripulante pero kitang-kita kung paano ginagamit ng Tehran ang banyagang barko para magdulot ng presyon at makipagnegosasyon para sa pagluwag.
Noong 2019, inagaw ng revolusyonaryong gwardiya ang British na oil tanker na Stena Impero sa kipot ng Hormuz matapos makilahok ang London sa pagpigil ng isang barkong Iranian sa Gibraltar. Tinawag ng United Kingdom ang aksyon bilang isang mapalabang kilos at ang pangyayari ay naging simbolo ng paulit-ulit na taktika. Kapag naiipit ang Iran, naghahanap sila ng target sa dagat para ipakitang malakas sila kahit mahina. Pinapakita ng ibang bansa na ang kalayaan sa paglalayag ay hindi lang usaping diplomatiko, kundi pulang linya ng soberanya. Noong kumilos ang United Kingdom sa Gibraltar laban sa Grace noong 2019, gumamit sila ng mga espesyal na puwersa upang pigilan ang pagdating ng langis sa Syria na lumalabag sa mga parusang ipinataw ng Europa. Nang nagbanta ang hold sa mga barko sa Dagat Pula, tumugon ng international na komunidad sa pamamagitan ng eskorta, pagpapatrolya at presyur ng militar para pigilan ng mga milisya na gawing bihag ang pagdaan sa mga rutang pandagat. Pareho rin ng lohika para sa Hormuz ngayon. Ganoon din sa Hormuz. Kung armadong grupo ang magpapasya kung sino ang makakadaan, titigil o gagawing bihag, mapipilitan ang pandaigdigang kalakalan sumunod sa pinakamapanghahas na puwersa. Dahil dito, dapat ituring ng Estados Unidos at mga kaalyado ang pagkakahuli bilang babala ng politikal na digmaan, hindi lang simpleng insidente sa dagat. Ngayon, susunod na hakbang ay depende kung saan dadali ng barko, sino ang sakay at anong kabayaran ang ipapataw sa Tehran. Kung dumaong ang barko sa isang pantalan sa Iran, papasok sa mas delikadong yugto ang krisis dahil maaring mapasailalim sa direktang kontrol ng rehimen ang mga tripulante. Kung makumpirma ang mga bihag, lalakas agad ang panawagan para sa tugon. Kung gamitin ng Iran ang barko bilang kapalit ng mga konsesyon, haharap si Trump sa uri ng krisis na naghihiwalay sa retorika at tunay na kapangyarihan. Naninarwala ang rehimen ng Iran na kaya nito umangat pa ng walang kapalit. Ngunit sa sabay-sabay na paghawak ng barko, tripulante at international na ruta, isinugal ng Tehran ang sarili nitong pampulitikang leeg. Nang gawing panggigipit ng teroristang rehimen ang mga Amerikanong bihag, hindi ito tinrato ni Trump bilang isang walang katapusang diplomatikong issue. Inilapag niyang banta sa mesa at tinaasa ng gastos ng kalaban. Ganon din ang ginawa sa Islamic State nang tinulungan ng pressure ng militar ng Estados Unidos na durugin ng kalipatong dumudukot, nagtutorture at umaabuso. Binibitay nila ang mga dayuhan para takutin ang kanluran. Ganito rin ang nangyari nang ipag-utos ni Trump ang pagpatay kay Qasem Soleimani, ang Iranian komandante na inakusahan ng Washington ng pag-organisa ng mga pag-atake laban sa mga Amerikano at ng pagsuporta sa mga milisya na nagsisilbing teroristang bisig ng rehimen. Pareho pa rin ang lohika ngayon. Kung akala ng Iran na kayaan nilang kunin ng barko, arestuhin ang tripulante at gawing panangga sa politika ang mga bihag, inuulit lang nila ang maling akala ng ibang rehimen na ang pakikipag-usap ay kahinaan. Madalas tumutok si Trump sa mga pinakakinatatakutan ng mga rehimen, pera, base, komandante, daungan, ruta at makinaryang sumusuporta sa panghingikil. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.